mula sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Narito na ang programang mag-uugnay sa iyo tungo sa wastong kamalayan sa batas. Praktikal na talakayan ng mga alituntunin at balitaktakang may kaugnayan sa mga patakaran ng bayan. Kinilala sa Golden Dove Awards bilang Best Documentary Program. Ito ang Tabas ng Batas! Isang magandang Sabado na umaga sa iyo na nakikinig sa anumang bahagi ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao o sa iba pang bahagi ng mundo. Maraming naaga sa inyo naming nakikinig dyan sa Bicol Region sa pamamagitan ng CARE 104.3 The Way FM. At dyan naman sa Zamboanga City na nakikinig via 1116 DXAS Radio Comunidad. Buenos Dias! At magandang umaga rin sa mga nakikinig sa 1062 DXKI, your friendly voice sa Coronadal City. At sa mga nakikinig naman sa 111 or rather 1197 DXFE Davao ay magandang umaga rin. At sa mga naririto naman sa Metro Manila at walang sawang nakatutok, happy listening po sa inyong lahat. Kami ang inyong kakampi sa batas. Ako si Attorney Chana Cruz Gonzalez. At ako naman po si Attorney Jeremiah Belhica. Ito po ang programang Tabas ng Batas dito po sa 702 DZAF FEBC Radio TV. Miyembro po tayo ng KBP o ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas at tayo po napapakinggan at napapanood sa Facebook at YouTube channels ng 702 DZAS FEBC Radio TV at sa Channel 185 naman po ng Signal TV sa pakikipagtulungan ng GCTV. Tayo ay sinasamahan din ng ating cute kuda si FCD Ferrer, ng ating Prodtech sa sina Benjo Morano, Reggie Villena, Nathaniel Peralta, at ang ating RTV na sina Eileen Valdez, Wenmark Balatukan, Jong Beres, Angelica Calayag, at ang mga kasama natin sa Bukawi Transmitter site. Sa puntong ito, Attorney, ay nais naman nating pasalamatan ang ating mga kaagapay na patuloy pong ating nakakasama at katuwang sa ministry natin. Sa tulong po ng Panginoon at sa inyo pong suporta, may higit 7 dekada na pong naibabahagi ng FEBC ang tamang balita at mabuting balita sa ating Panginoong Hesukristo. At sa nais naman pong mga maging kabahagi ng ministeryo, ay maaari po kayong mag-message sa FB page ng 702 DZAS FEBC Radio TV or bisitahin po ninyo ang website po ng donatenow.febc.ph. Yan po ay one word, no? donatenow.febc.ph para sa iba pang mga detalye. Okay? Pero bago po kami magpatuloy ni Attorney Sona sa amin hong napakagandang mga discussions today, ay pagkaing pangkaisipan po muna tayo. Verse 10. Ang sabi po, ang kapalaluan ay nagbubunga ng kaguluhan, ngunit ang pakikinig sa payo'y nagbabadya ng karunungan. Kayo po ay aming inaanyayahan na makibahagi sa ating diskusyon ngayong umaga. Kaya kung meron kayong komento at lalo na kung meron kayong katanungan, maaari po ninyo ipadala sa amin sa pamamagitan ng ating Facebook page, ang Tabas ng Batas FEBC. At habang naroroon po kayo, please like and share. Sa pagbabalik ng Tabas ng Batas, tutungo na tayo sa ating unang segment na punto por punto na pangunguna ng ating batikang abogado na si Attorney Jeremiah Belhica. Huwag po kayo maglilipat ng istasyon, kami bugabalik agad sa ilang sandali lamang. Tabas ng Batas! Puno na ba ang inyong mga piso para sa Radyo Coin Banks? Maaari na po itong ibalik at kumuha na ng panibago sa mga sumusunod na bookstores, drop-off centers, branches. Praise Christian Bookstore, CLC Karuhatan at Malolos branches, PCBS branches, Mandaluyong, Masagana, Monumento, EDSA Cubao, Eton Centris, SM Fairview, SM Marilao, SM Dasmariñas, Los Baños, Santa Rosa, Imus at sa Back to the Bible Bookstore tuwing Miyerkules hanggang Biyernes lamang.
para sa paraan kung papaano ipapadala ang inyong naipon na coin bank through bank deposit o GCash at iba pang katanungan, mag-text o tumawag sa 0947-333-5605. Maraming salamat sa inyong pakikibahagi sa gawain ng Panginoon sa radyo. Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC Himpilang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Paksang legal na siniksik sa mga kaalamang praktikal sa isang makabuluhang talakayan sa Punto por Punto. Alright, so tayo po ay nagbabalik muli dito sa Tabas ng Batas. Ako pa rin po si Attorney Jeremiah Belhica. At ako naman po si Atty. Shona Cruz Gonzalez. At ngayong umaga sa ating unang segment na Punto por Punto ay pagpapatuloy natin ang ating pagtatalakay ng isang napakahalagang batas na, naku, ito mainit-init pa talaga to kasi halos kakakapasa pa lamang nito. Pero napakahalaga at napaka-importante pong pag-usapan natin sapagkat ito ay may kinalaman sa ating mga kabataan at lalo na nga yung sinasabi ating foundling at mga bata na maaring neglected, abandoned, pero yun na nga, dahil sila ay vulnerable, ay nag-step in ang Estado para naman sila ay maproteksyonan sa pamamagitan nitong batas na ito. So, tayo ay pangunahan sa diskusyon na ito ng ating minamahal na Attorney Jeremiah para sa pagtatalakay. So, saan na ba tayo ngayon tutungo sa pagdidiscuss nitong Foundling Act, hindi ba? Yeah, ito yung Republic Act 11767, Attorney, ito yung tinatawag na Foundling Recognition and Protection Act. So napag-usapan natin nung nakaraang linggo is ano pa itong mga foundling? Ito yung mga bata na natagpuan lamang at hindi kilala kung sino talaga yung kanilang birth parents. Yung perfect example nga natin dyan is si Senadora Grace po, ano? Yes. And alam natin lahat yung kaniyang parang malapelikula na storya, no? That she was found at the foot of Biharo Church, no, sa Iloilo. At ganyan, no, and siya pinalaki, alam natin, ng kanyang kilalang mga magulang, no, na naging adoptive parents niya. So, ang isa sa mahalaga na nabanggit natin noong nakaraan ay ang foundling ngayon ayon sa Section 5 ng batas ay ang citizenship status ng isang foundling in the Philippines ay isa ng automatically na tinatawag na natural born citizen. Ano? Yan ang nabanggit natin. No, yung natural born citizen, ibig sabihin, wala ka nang kinakailangan gawin o hindi na kailangan ng operation ng batas para ikaw ay ma-consider na Philippine citizen. Ano? Yes. So, yung natural born status ng isang foundling shall also not be affected by the fact na yung kanyang kapanganakan o yung birth certificate niya ay na-simulate at and there was absence of a legal adoption process. Ibig sabihin kahit hindi siya ampunin o hindi pa siya inaampon o kaya yung pineke, ibig sabihin yung kanyang birth certificate. Pero the fact na siya isang foundling ay automatically na siya i-consider na isang natural born citizen. Napakahalaga yan, attorney. Yes, oo. Dahil kalakip nun yung mga rights and benefits ng batas. Oo. Yeah, so maalala natin, yan din ang isa naging issue nung si Senadora Grace Poe was running for president na sinasabi na hindi sigurado na siya natural born kasi hindi nga kilala kung kanyang magulang ay Pilipino ba talaga o hindi. So, but the court sided na hindi siya ay considered as a natural born citizen. No? Yes. So, ngayon naman, doon naman tayo sa administrative adoption and status ng kanilang legitimacy. So, in the event that a biological parents cannot be identified and located, the foundling shall be declared legally available for adoption. Sabi raw, no? Subject to existing laws, rules, and regulation, and taking into consideration the best interest of the child. Ibig sabihin, kung kahit hindi mo kilala yung magulang, ay pwede mo pa rin i-subject ang isang foundling sa pag-aampon. Kasi kadalasan, attorney, kapag nagkakaroon ng pag-aampon, ay
kailangan nung pahintulot, pagpayag, nung birth parents, nung kanyang Yes. biological parents. Pero paano nga naman kung hindi mo kilala? Hindi mo kilala. Oo. Sino magbibigay ng pahintulot? Pahintulot. So, sa pamamagitan ng batas, sinasabi na sila ngayon ay pinahihintulutan ng i-adopt. Siyempre, yung requirements on adoption ay susunod na ng according dyan sa policy na yan. So, yes. yung relevant provisions ng Republic Act o 11642 o kaya yung tinatawag ngayon na bagong Domestic Administrative Adoption and Alternative Child Care Act ay mag-a-apply sa adoption ng foundling. So, meron na tayong standard na batas patungkol sa adoption ng mga domestic administrative adoption. Ibig sabihin, ito yung ang adopting parents ay naririto rin sa Pilipinas. So, hindi foreign adoption, pero isa yun dito. Iba pa yung intercountry adoption. Iba pa yun, intercountry adoption. So, mag-a-apply din. And also, sabi raw, once ng isang adoption ng isang foundling ay naging final na, yung inadopt na isang foundling ay makukonsider na legitimate child na siya nung nag-ampon sa kanya for all intents and purposes. So hindi lang siya isang natural born citizen of the Philippines, pero ang kanyang status din bilang anak nung nag-ampon sa kanya ay legitimate child. Ibig sabihin kung ano ang karapat-dapat sa isang legitimate child, sa natural born child, o biological child talaga, yun din ang binibigay na karapatan sa isang foundling, Na legally adopted, Yes, na legally adopted, So, yung sabi daw, the legitimate filiation that is created between the adopter and the adopted foundling shall be extended to the adopter's parents, legitimate siblings, and descendants. Ibig sabihin, hindi lang nagtatapos yung relationship na ikaw ay tunay na anak noong nag-ampon sa'yo, sa kabila ng ikaw yung napulot at hindi ka sinasabi na natural born na anak ng magulang mo, pero the fact na ikaw inampon nila na kahit foundling ka, ay ikaw din ay legal na apo nung kanilang magulang at pamangkin ng kanilang kapatid at nung kanilang mga descendants ay ang treatment sa iyo ay walang kaiba sa talagang legitimate. So, mahalaga yan kasi yan ang mga nararanasan ng mga foundlings na mga discrimination. So yung organization, yung Alternative Child Care Options naman, so the NACC yung ginawa na ng responsibility na ipatupad ang batas na ito, and any accredited child caring or child placing agency shall ensure that the foundlings are provided with alternative child care options, such as but not limited to kinship care, foster care, or even residential care consistent with existing laws while the search and inquiry into the facts of the birth and parentage of the foundling is ongoing. So, ibig sabihin, sila ay bibigyan ng lahat ng mga option. Hindi lang yung adoption, pero sila din ay maaaring maging kasama sa foster care, residential care, at yung iba pang mga advantages na maaaring makuha ng isang bata. Hindi lang adoption pala ang pwede nilang makuha dyan. Napakaganda talaga, attorney. Ano palagay mo so far dito? Oo. Alam mo, nung binabanggit natin about status ng mga bata na adopted, alam mo, ang una kong naisip, tapos di ba sila ay considered as legitimate children. Alam mo, di ba, sinasabi rin sa banal na kasulatan that we are adopted sons and daughters of the Lord, di ba? At I mean, correlating it with the law na we have discussed, tayo, bagamat adopted ng ating Panginoon, legitimate tayo, di ba? Yung ang ganda na maging sa batas natin, nare-reflect yung intent,
yung purpose ng Lord, hindi ba, nang tayo ay tumanggap sa Kanya according to John 1:12, di ba? For those who receive Him, He gave the right to become children of God. So, as children, adopted tayo, hindi ba? Pero legitimate tayo. Hindi Tama, ba? tama. And it's kumbaga bless and we are, di ba? We are so thankful and grateful to the Lord. Na ganun din ang pagtingin niya sa atin. And it is now reflected in our laws. Amen. Kaya, attorney, so, ang isa pang mahalaga na provision na itong batas na ito, yung tinatawag ng recovering legal custody and restoring parental authority. Kasi syempre nga naman, baka naman talagang nawala yung bata at for some reason, hinahanap na kanilang birth parents. No? So, may paraan din na in-establish ang batas para ma-establish at ma-recover yung parental authority. Sabi dito, sa Section 12 ng batas, the biological parents or legal guardian of a foundling may petition the NACC to recover the legal custody and restore parental authority over the child. So, pwede pa rin pala, no? So, kung talagang legitimate na nawala at kung ano man na nangyari, ay maaari pa rin magpetisyon. Yes. Provided that if the child was voluntarily committed or if any of the following is pending with the NACC, ibig sabihin, letter A, a petition for the issuance of certificate declaring a child legally available for adoption, supervised trial custody, or petition for adoption. Yung relevant provisions daw ng domestic adoption law ngayon ang siyang mag-govern. Okay? So, ibig sabihin, may proseso pa din kasi kapag pinuproseso na yung adoption na itong bata, kinakailangan padaanin sa tamang proseso ngayon ng adoption, no? Kung gusto mong ipatigil kasi ako na ang talagang magulang ng aking anak, no? So if the child is already adopted, the legal ties between the biological parents or the legal guardian and the child are severed, and the same shall be vested on the adopter. So yung legal ties between dun sa biological parents or yung legal guardian ay hindi siya pwedeng maging mas mabisa kaysa dun sa adoption. So, yung adopters ang siyang magkakaroon ng mas matibay na karapatan over the child, no? Sa parental authority. So, yung NACC or the LSWDO shall provide the necessary counseling and other programs and services to the biological parents and the necessary assistance to authorities when the biological parents of a foundling are identified and express the desire to reclaim or exercise parental authority over them. Ibig sabihin, tutulungan ng gobyerno na ika-counselan at syempre, traumatic din yung experience, no? Kasi hindi naman lahat ng mga foundlings ay talagang inabandona na magulang. Yung iba talaga ay baka nawala lang talaga, no? So, that's it. So, yan ang ilan sa mga important na mga provisions dyan. Ano? Napakaganda netong Republic Act 11767 at ngayon nagkakaroon na talaga ng tinatawag na recognition at protection ang mga foundlings. At recently lang, attorney pala, few months ago ay nagkaroon na rin ng IRR, Implementing Rules and Regulation, ang batas nito. So, we are praying that magkaroon na ng identity at protection finally ang ating mga kababayan na foundling. At sa mga listeners natin na maaring i-lead ng Panginoon na to consider na i-adopt ang mga kabataan na ito, meron pa tayong pwedeng maibigay sa kanila na ahensya ng pamahalaan o organisasyon na pwede silang mag-inquire. Yan naman ang unang step, to inquire about it as you prayerfully consider, and then magabayan sila, just in case they are led by the Lord to adopt these children. Tama, attorney. Actually, ang pinaka-ahensya na lead ng implementation ng batas na to sa mga foundlings is yung National Authority for Child Care, no? Yung NACC. Diyan sila maaaring makipag-ugnayan, either if they would want to adopt or sila mismo ay merong situation ng isang foundling na gusto nilang tulungan na ma-adopt. Yes. So,
again, titingnan lang naman din nila sa website, ano, yung um, itong itong ahensya na ito ng pamahalaan, ano. So usually naman .gov.ph yan eh. So, Yeah. Oo. di So, ba? So, pwede. Or kung gusto ninyo, mag-leave kayo ng comment. Tulungan namin kayo na maikonekta sa tamang Oo, mga ayan. tao sa Oo, Insta. oo. Kasi maraming mga kabataan na naghihintay din, ano, na napabilang sa isang pamilya at maging dito sa ating istasyon, ano, meron tayong din programa, no, na Family Matters. Nandoon sila Pastor James Tika, sila Sister Isa Tika, na sila mismo, no, ay nag-adapt at Yes. ito isang ministeryong pinagkatiwala ng Panginoon sa kanila, and they can get in touch din, ano, dito sa ating himpilan para you can communicate din and coordinate din kila Pastor James, ano. So ayan, tayo ay nagkaroon ng isang magandang diskusyon sa batas na may kinalaman po sa foundling. Amen. So, kaya sa ating pagpabalik mamaya, abangan po naman natin ang segment ng Akala at Panukala at pakikinggan po natin ang ating pinakamamahal na Attorney Shona para sa napapanahong mga panukala. Kaya wag po kayong aalis, babalik po kami dito sa Tabas ng Batas. Tabas ng Batas! Iba't ibang klase ng selebrasyon ang mapapansin nating tuwing Kapaskuhan. Karamihan ay nagsiselebrate kasama ang pamilya, ang iba naman kasama ang kaibigan. Yung ilan nagsiselebrate dahil may Christmas bonus, habang ang iba ay nagdiriwang dahil may bagong dating galing ibang bansa. Ano man ang sitwasyon, naway diwa ng Pasko ay laging ibida sa puso. Si Jesus ang tunay na ligaya mo. Celebrate the joyful news. Hope is born again. There is holly around the doorway. There is cider on the stove. And the sound of song will fill the air as the family gathers close. Sumasay papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC Himpilang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Pagbibigay linaw sa mga palapalagay, ugnay sa mga panukalang batas. Akala at Panukala. So, nagbabalik na po muli ang ating programang Tabas ng Batas. Kasama niyo pa rin po kami. Ako po si Attorney Jeremiah Belhica. At ako naman po si Atty. Chona Cruz Gonzales. At kung na-miss ninyo yung ating diskusyon tungkol sa Foundling Act, naku, balikan nyo po iyan. At napakaganda ng pagkakalahad sa atin ni Atty. Jeremiah patungkol yan. Ngayon, tungo naman tayo sa Akala at Panukala segment. Isa na namang napapanahon at mahalagang panukalang batas ang Senate Bill 1281. Ito ay an act prohibiting online gambling and placing of wagers or bets through the internet or any form of online gambling activities. Hindi ba, attorney, maging ikaw, ano, nakakatanggap ka rin sa cellphone, ano, ng mga anunsyo, ng mga panghihikayat actually. At sinasabi pa yung pangalan mo. No, alam nila yung pangalan mo, sabihin pa na para mag-bet ka online. At naku, wag ho ninyo i-click yung mga yan, no? At may paalala na ang NTC patungkol riyan, ano, na wag po nating, lalo na yung mga nag-o-offer din kunyari ng trabaho o kikita ka kapag nag-invest ka ng ganito. At meron din nga ganitong online gambling. So, eto, minabuti ng ating mamabatas na ito ay gawin ng prohibited act kasi nga hindi rin kaila sa atin at ito ay nasa balita na meron tayong mga ilang kababayan na nawawala hanggang ngayon, hindi sila matagpuan dahil ito ay may kinalaman sa ganitong nefarious activity, no, na gambling or yung I think it has something to do with isabong din, etc. So medyo maraming maraming social cost, ano, itong ganitong uri ng mga pagsusugal. So sabi niya, sa kanya explanatory note, the consequences of gambling and online gambling are too severe to be ignored.
The cost of gambling is no longer limited to the loss of money, but extends to the loss of values and lives. Yun ang sinasabi nating social cost. So hindi lang po nawawala ng pera yung mga tumataya dito na madalas natatalo. Kung hindi, yung ating value as a people, di ba tayo bilang mga mamamayan, bilang mga Pilipino, hindi ba tayo kilala naman bilang sa ating pagiging hardworking, pagiging industrious, pagiging masikap, masipag, matiyaga. Ba't hindi po yun ang ating i-cultivate? Hindi po yung tayo ay nag-engage sa mga ganitong sinasabing easy money, no? Pero ang madalas, natatalo naman, nababaon sa utang, at eto nga, pati loss of lives, meron pang nawawala ng buhay dahil sa mga activities na ito. So, sabi, in October of 2021, a 19-year-old student in Davao was arrested by the police after he was unable to pay more than 500,000. Imagine 500,000 in bet money for online cockfighting or isabong. Kasi attorney, napakadali, dahil nga online, click, click, click ka lang, pero hindi mo alam, nakaka-click mo, akala mo wala lang yun, pero dahil nagbe-bet ka, natatalo ka, nagkakautang ka. Tumataya ka, di ba, natatalo ka, nagkakautang ka. Hanggang magkapatong-patong dahil akala mo maaari ka pang makabawi, pero madalas, hindi makabawi, nababaon pa ng nababaon sa utang. Other students have resorted to stealing. Nagnanakaw na from their parents to play, and some of whom are minors. Kaya nakakabahala talaga to. There is also a reported incident involving a Quezon City police officer who robbed an LBC branch in San Miguel, Bulacan, according to the explanatory note. Earlier this year naman daw, 34 persons were abducted because of their involvement in isabong. So, delikadong-delikado na, dahil eto na, meron ng nawawala, meron ng nanloloob, meron ng ibang napapatay, dahil dito. So these circumstances also show that the social cost of gambling is too high. Bankruptcy, broken families, and criminal activities, among others. In 2011 study at Baylor University in Texas, it was found that the social cost for each pathological gambler is $9,393 per year, or almost 500,000 pesos. If you combine the expenses to solve the crimes, the adjudication, lost job opportunities and productivity, unemployment insurance, therapy and treatment fees, suicide, social services, and others. Even the WHO classified pathological gambling as a disease. Kasi nagiging addictive, nagiging habitual, at to the point na sabi nga nahuhooked, doon sa pag-engage, sa gambling. In fact, the hearings in the Senate Committee on Labor in the 18th Congress, it was discovered that the growth of the Philippine offshore gaming operators, or POGOs, in the country has resulted in rising criminality, including prostitution and increased threat of money laundering, among others. In 2019, a total of 1,338 foreign nationals deported by the Bureau of Immigration, 733 are foreign fugitives, most of whom are involved in POGO operations. POGO workers also appear to be involved in increasing number of crimes. For example, in February 2020, all 5 Chinese suspects in a shooting incident in Bel Air, Makati, were found to be working in POGOs. In the same year, there were at least 9 cases of POGO-related kidnappings and at least 10 raids of prostitution dens. Wow. Catering mostly to POGO workers. Imagine tong datas na to, attorney? Talagang heartbreaking, na ayaw natin ito ang kultura na ma-propagate dito sa ating bayan, lalo na sa mga kabataan, kasi hindi tayo yan. Hindi tayo yan. Nabanggit nga natin ang values natin as Filipinos, di ba? We value hard work and
di ba? Yung dignity of labor and integrity, hindi ba? And dignity of the human person, hindi ba? Yan ay nasa constitution natin. So, kita mo ang talagang sama at pinsalang dulot ng gambling. Kaya sabi pa rito, the risk assessment conducted by the AMLAC found that there is an increasing level of threat of money laundering and other fraudulent activities associated with POGO operations. From 2017 to 2019, a total of 14 di ba, billion worth of suspicious activities in POGO establishments are found to be at risk of money laundering. Also, there is a high number of unregulated and unsupervised service providers, and there is a low level of beneficial ownership identification. In fact, sa pagdinig ng Senado, di ba, attorney, napag-alaman na marami dito hindi rin nagbabayad ng tamang buwis. Yes. So, anong benepisyo ba? At saka kung sabihin man natin na nagbabayad ng buwis kakarampot, yung social cost na tinatawag natin ay napakataas na hindi natin maisakripisyo. Kaya to the bill na ito seeks to prohibit, pagbabawal ang online gambling at yung placing ng wager or bets through the internet or any form of online gambling activities to prevent further deterioration of morals and values, encourage people to work instead of relying on a game of chance, stop addiction, and save lives. I think yung huling sentence na yun says it all. Hindi ba? Kaya't makikita natin, bagamat maikli lang itong panukalang batas na ito, pero ang Section 4, maliwanag, prohibition on online gambling and similar acts. So pagbabawal na at mayroong karampatang parusa sa mga magpapatuloy na gumamit at mag-participate dito sa online gambling na ito at pagtataya, yung bet or wager in the internet. Ang sabi, punishable from 1 month to 6 months or a fine of not less than 100,000 pesos nor more than 500,000 pesos at the discretion of the court. At kung ang offender ay public officer, syempre, diba, dapat ang public officer nagpapakita ng magandang ehemplo sa ating mga mamamayan. Syempre, mas mataas ang kanilang penalty. Meron ding repeal of authority to regulate online gambling. Sabi rito, all general and special laws, decrees, EOs, rules, and regulations which are interpreted to give legal authority to regulate any forms of online gambling are hereby repealed. So talagang ipagbabawal na. Bawal na. Ang online gambling. Sana pumasa. Sana maging batas yan, attorney, dahil kailangan na kailangan yan, lalo na ngayon, lahat na lang pinagsusugalan and lalo na dahil sa pandemic, sabi nga tumaas talaga ang gambling, yung isabong lamang na naging usapin talaga na malaki. And I think something really happens in the brain, dahil sa pagsusugal na yan, na para ikaw rin ay nakadrugs. Na sinasabi na kapag ikaw ay napigilan, ay nagkakaroon ng withdrawal symptoms, and talagang hanap-hanapin mo yan. Ang problema lang, kapag ikaw ay na-addict sa sugal, ay uubusin talaga ang iyong pera at ang kabuhayan. At gayon din, syempre, even the dignity mo sa sarili mo ay talagang bumababa. Kaya nga, napakaganda na itong inisyatibo na to. Panalangin natin na ito ay mangyari na nga. Oo, maging ganap na batas. So, yan po ang Senate Bill 1281 or Anti-Online Gambling Act. Sa ating pagbabalik, tayo itutulo na sa ating mga katanungan na pinadala sa atin dito sa ating Payo de Asunto segment. At huwag kayong maglilipat ng istasyon. Kami po ay magbabalik agad dito pa rin sa inyong paboritong programang Tabas ng Batas. Tabas ng Batas! Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad. Panatag, marangal. Naririto ako at handang maglingkod. Sundin mo ang sariling puso't kalooban, hindi ang bulong, bighani at tukso ng mga wikang banyaga sa iyo. Matitiis mo ba ang patalim ng balakyot? Magtitiis pa ba sa gisik ng maiksing kumot? Mahihimbing ka bang alipin ng takot?
Ang pag-ibig mo ay walang kapantay, kundi ang pag-ibig din ng minamahal. Huwag mo siyang bayaang maghintay. Gumising ka, manindigan. Bawat patak ng luha niya'y isang dagat. Bawat ngiti ng tagumpay niya'y watawat. Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad. Matatag marangal, walang bakit. Sana maglingkod. Ito ay hango mula sa tulang Mamamayan ni Rio Alma. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa FEBC.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Desktop Computers. Mga kasong bibigyang pansin at mga katanungang sasagutin, yan ang tututukan at gagabayan ng Payo de Asunto. Alright, so tayo po ay nagbabalik na muli sa ating pong programang Tabas ng Batas. Ngayon ay tutungo na po kami ni Attorney Chona sa ating pong blockbuster segment na Payo de Asunto, kung saan amin pong susubukan na pagtulungan ng sagutin ang inyo pong ilang mga katanungang legal. Ayan. So, tamang-tama, katanungang ipinadala sa atin ay may kinalaman sa adoption. Ayan. So, sabi niya, may legal po bang paraan para mai-adopt ang batang pinalaki na newborn pa lang hanggang siya ay 2 years old, at saan po pwedeng ilapit upang maging legal ang pag-ampon sa bata dahil walang kapasidad ang ina upang masustentuhan ito, lalo na may anak pa po siyang iba at walang kakayahang alagaan ang mga bata. Maraming salamat po. Nako, related yata ito, Attorney Chona, sa discussion natin kanina. And maganda rito, meron ng bagong batas na ipinasa. Itong taon lamang, ito yung Republic Act 11642 o yung Republic Act 11642 o yung Domestic Administrative Adoption Act na pinirmahan lamang para mas lalong pasimplihin at bigyan ng mas madali at mas mainam o efficient na process sa ilalim ng isang departamento ng DSWD. No, so sa ngayon sa ating bagong batas, meron ng create na isang bagong opisina o yung National Authority for Child Care, na meron siyang tinatawag na quasi-judicial powers na aprubahan ang lahat ng klaseng adoption. Kasi attorney, dati dadaan mo talaga sa korte yan. Oo. Medyo maraming requirements. Maraming requirements. And kung pinag-uusapan dyan is yung kapanganan ng bata, syempre yung bata habang nag-aantay, parang nakabitin ang kanyang identity. So, narapat na lang na hindi na kailangan dumaan sa korte, maliban kung mag-aapila, no? Pero initially talaga, binigay na sa isang quasi-judicial agency o yung National Authority for Child Care ang kapangyarihan na magdesisyon. Kaya doon ho kayo tutungo, no? Pero briefly lamang, ang proseso ng pag-a-adopt ngayon ay two-stage process na sinisimulan sa pamamagitan ng pag-file ng petition for issuance of certificate declaring the child available for adoption. So dito mo naman itong ipa-file doon sa tinatawag na Regional Alternative Child Care Office, no, na makikita to sa kada rehiyon ng ating bansa. Doon sa pagpa-file ng petition na yan, ay titingnan kung ikaw ba ay may kapasidad at karapat-dapat na mag-adopt, at tinitingnan ng opisina at ng mga concerned government offices yung fitness, no, ng adoptive parents, at kung na-establish na nila at sinabi, sige, ang sunod na titingnan naman natin ay yung next phase is yung pagpa-file ng petition for adoption, na kung saan titingnan naman ang kapakanan ng batang inaampon. So, doon ho kayo makipag-ugnayan sa DSWD
at doon ho nila kayo i-guide papunta po sa National Authority for Childcare na sila po ang nangangalaga ngayon sa proseso ng adoption. At nagpapasalamat din tayo talaga sa efforts ng mga mambabatas natin to have this law. Kasi nga, marami tayong mga kakilala rin naman na dumaan doon sa judicial adoption process at medyo talagang natagalan din sila, no? At dito sa pamamagitan ng panibagong proseso ng adoption, panalangin natin mas maging madali, of course, not sacrificing din naman. Yung best interest pa rin naman kasi ng bata ang titingnan diyan, ano? At meron na lamang ngayong ahensya ng pamahalaan na titingnan, no? At sisiguruhin ito. Kaya nawa po ay naibigay namin yung mga impormasyon na kailangan ninyo upang inyong tuluyan ng ma-adapt legally yung batang yan na halos sa kanila na talaga itinalaga at ngayon ay lumalaki na sa kanilang pangangalaga. So maraming salamat po sa inyo. Gayanman ay tutungo na tayo, no, sa ating isang katanungan. Sabi niya, magandang umaga po. Ang mga kapatid ni Mama, inalisan siya ng karapatan sa lupa. Ang lupa po na yun ay rights pa lamang at ang lupa ay pamana sa kanila ng kanilang mga magulang na namayapa na. Ngunit ang lupa ay nakapangalan sa kapatid pa po ni Mama, kaya malakas ang loob nila alisan si Mama ng karapatan, pero sa araw naman po na magbabayaran na ng lupa, si Mama naman ang magbabayad ng lupa na kinatitirikan ng bahay namin. So, medyo merong mga kailangan pa rin linawin. Ganun pa man, Attorney, no, sa unang unang impression na makukuha natin mula sa kanyang katanungan ay tipong ito ay pamana ng magulang na namayapa sa makatwid, lahat ng magkakapatid ay pantay-pantay na may karapatan. Kaya ang isang katanungan dito may sinasabing yung lupa daw ay nakapangalan sa isang kapatid. No? So yun ang hindi rin natin alam. Hindi tayo nabigyan ng impormasyon. Yung ba ay nakapangalan na dun sa kapatid dahil yun na ba yung kanyang parte doon sa mga naiwan ng mga magulang? Kasi wala pong tagapagmana, walang anak, yung magulang na kumbaga hindi mapapasama doon sa paghahatian ng property. Kasi batas na ho nagsasabi niyan na ang lahat ng anak ay pantay-pantay na may karapatan doon sa ang mga naiwang properties ng kanilang mga magulang. Tama ho yun. Kaya, Attorney, ang interesting nga dito sa sinabi sa katanungan ay yung lupa ay rights pa lamang. Ibig sabihin wala pang titulo. No? Yung pa nga. Kahit nakapangalan siguro yan dun sa kapatid na isa, kung di naman ito yung nakatitulo sa kanila, tingnan ho natin, ano ho ba yung rights na yan? Ito po ba'y binigay ng gobyerno na rights o binili sa kapitbahay na wala ring titulo na binigyan kayo ng rights? Kung gano'n naman po yan ay advice po namin ay tingnan niyo kung kanino ho talaga nakatitulo yung lupa. Dahil sila rin po talaga ang siyang may-ari ho niyan at kung lalabas ho talaga na ang inyo pong lolo't lola ang siyang may-ari po ay hati-hati po sila. O tawag nga niya, Attorney, hating magkakapatid. Oo. Sabihin, equal. Pag sabing hating kapatid, equal, walang nalalamangan, di ba? Pantay-pantay ang batas na nagsasabi na niyan. So ito pa isang katanungan, sabi niya, matagal na po kami nakatira sa lupa ng kapatid ng lola namin. Lampas 30 years na siguro, tapos buhay pa yung kapatid ni Lola, sinabihan siya na kanya yung lupa kasi si Lola nag-alaga sa magulang nila. Kaya binibigay na sa kanya ng kapatid niya na nasa ibang bansa. Kaso sa salita lang, ang problema namatay na yung kapatid ni Lola at ngayon pinapaalis kami ng 2 anak ng kapatid ni Lola. Yung anak ng kapatid ni Lola ay 5 at yung 2 babae lang ang nagmamatigas na paalisin kami. May habol po ba kami? Laging ganito, Attorney, may habol ba kami, may claim ba kami, may karapatan ba kami? Ang lagi pong kailangan malaman ninyo ay kanino ba talaga yung property in the first place? Sino ba ang nakatitulo doon sa lupa? Sino ba nakapangalan sa titulo ng lupa na pinag-uusapan natin dito? Kasi kung iyan po ay sa magulang pa nila, at itong mga magkakapatid na ito, kasama ang mama ninyo at yung kapatid ng
kapatid pa rin ng mama ninyo, lahat sila meron pong karapatan dito, no? At share and share alike, yun yung sinasabi pong hating kapatid. So, bigyan niyo po rin kami ng information, ano, na sa titulo ng lupa na ito ay sino po ang nakapangalan, kanino nakapangalan. Kasi doon natin malalaman sa mga documents, no, na available kung ano po naman ang karapatan ninyo. Kung kayo ba itagapagmana o hindi, ano, malalaman po natin mula doon kung may habol po kayo. Kaya yung kanina kinukwento nila na binigay nung kapatid dun sa kanyang lola. Yung kapatid ng lola niya binigay lang sa salita, ano? Oo. Pero 30 years na silang nakatira. So ngayon, baka sinilip nung mga ibang kamag-anak. Sabi, ay, kwentuhan lang pala yan, hinayaan kayo. So, kaya isa rin siguro sa ating magandang paalala sa ating mga kasamahan, mga kaagapay natin, isulat ho natin ang ating mga agreements para kayo po ay merong babalikan. No? Lalo na kung ito'y donation ng lupa, dapat po yan ay nakasulat. Ano po? Para malinaw. Ang tawag ngayon, cuentas claras. Yan. Oo, importante yan. Ito pa, no? Ang sabi naman niya, pwede bang, ito, hingi ako ng advice about sa lupa, puro sa lupa ito, sunod-sunod, na kaka-fully paid pa lang after ilang years ng binabayaran. Papagawa na sana namin ng bakod yung lupa, kaso sabi ng realty o developer na pinagbilhan namin ng lupa, tatamaan daw ng 4 lanes road ng DPWH yung lupa namin at ililipat na lang man kami sa ibang lupa. Sabi ng kakilala ko, babayaran daw ng DPWH ang may-ari ng lupa. Kung lilipat kami, kung ililipat po kami ng developer sa ibang lupa, di sila po makakatanggap ng bayad galing sa DPWH. Ayan. Ito marahil may kinalaman doon sa expropriation, ano, or pag-exercise ng ng estado natin ng eminent domain, ano, na kung saan merong mga private properties na dahil tatamaan ng mga government projects, katulad ito DPWH na proyekto na merong 4 lanes road na gagawin, at kung tatamaan po talaga yung inyong private property, talaga pong ayon sa batas, kailangan bayaran kayo ng just compensation. At kung sino talaga po yung may-ari ng property, syempre yun po ang babayaran ng just compensation. Tsaka attorney, siguro yung developer na kanilang pinagbilhan ng lupa, malamang kasi dito ay hindi pa na ililipat dun sa kanila, no, yung lupa. Kasi kakabayad lang nila Oo. Pero kung sila ililipat, dapat wala na ho kayong babayaran dun sa kanyang lilipatan. Yes. No? If they will consider that, no? Oo. And tingnan nyo rin ho, baka meron hong halaga na sinabi ang DPWH kung magkano po nila babayaran. At ano rin ho yung inyong paglilipatan. Tingnan nyo po ang value makakatulong sa inyong desisyon yan kung alin ang mas gusto po ninyo. Ayan. So, tingnan natin ang isa pang katanungan dito, no? Ito naman ay may kinalaman pa rin sa lupa. Sabi niya, pwede po bang paalisin ang mga namamahayan sa gilid ng port at sa lupa nito kahit na walang titulo na hinahawakan? Pwede ba itong kunan ng titulo kahit may mga taong naninirahan? Ito ay mga paalisin, at isa pa ay kunan ng titulo. Ito ay mga mga acts of ownership kung tutuusin mo, no? Kaya ang tanong po namin kanino ho ba talaga yung property? Yeah. No, kasi para ho ma-exercise tong mga ganitong para magawa ninyo itong mga ganitong aksyon na magpaalis at magpatitulo, kailangan pong magkaalaman muna. Sino ba talaga may-ari niyan, no? Ng property na yan? Government ba yan? Privately owned ho ba yan? Kasi hindi po namin masasagot ng tuwiran yung katanungan ninyo kasi hindi po namin ma-assess mula lamang sa inyong katanungan dahil kulang po impormasyon kung ano po ang inyong, katayuan insofar as the law is concerned. May karapatan po ba kayo talaga dyan? May dokumento po ba kayong hawak
na nagsasabing kayo ang may karapatan riyan sa property na yan. Oo, at attorney, madagdag ko lang, doon sa kanilang katanungan, sinasabi kasi nila na kahit na walang titulong hinahawakan, ibig sabihin po ba na to na ang tanong niyo po ba ay pwede ho bang paalisin kayo noong tao o nung sino hong ahensya o kung sino man private or government na sila mismo ay walang titulong hinahawakan doon sa lupa. Ibig sabihin, Yes. kung sila ba ay walang karapatan din doon sa lupa, kasi yun tinatanong ni Attorney Chona, bakit nyo kami papaalisin sa inyo ba itong lupa na ito? So, ang meron hong karapatan na magpaalis kung sakali ho ay after ng isang proseso sa korte, no, ay yung may-ari. Ano po? Ngayon, kung ang tanong po, pwede po bang kuhanan ng titulo kahit may taong naninirahan, ay ang tanong po natin, ano po ba itong lupa na ito? Ito po ba ay public domain? Ito po ba ay public land? Ibig sabihin, beyond the commerce of men. So, hindi ho ito pwedeng matituluhan. No? Kung ito po ay private land na tinatawag na tinitirikan at ito po ay alienable and disposable land, maaari namang maging private property, ay yung nakatirik po ng mga bahay at naninirahan doon, sila po ang mas merong karapatan na mag-apply para mapatituluhan po yan. So, depende po yan, sabi nga ni Attorney Chon na kami ay sumasagot ayon lamang sa informasyon na naibigay sa amin. At in this case, kulang na kulang. So ito pa isa, may habol po ba ako sa company ko? Nakapirma kasi ako ng quit claim, pero hindi po sa akin pinaintindi kung ano ang nilalaman ng quit claim at na illegal dismissal po nila ako. Hindi na nila ako pinapapasok, 3 months na po. Okay, so conclusion na kasi yung illegal dismissal. Ano po kaya ang naging dahilan? Hindi niya nasabi rito kung bakit kayo dinismiss at ba't kayo binibigyan ng pinapirma ng quit claim. No, dahil ang quit claim merong di ba, merong naging pangyayari, hindi na ikwento sa atin kung ano, no? At kayo ay pinapirma ng quit claim, ibig sabihin may ibinibigay na sa inyo, no, na let's say amount of money, na ibig sabihin lamang ng quit claim, matapos niyo pong matanggap yung amount na yon ng settlement for something, no? Hindi na kayo hihingi pa. Kaya quit claim, hindi na kayo maghahabla, hindi na kayo maghahabol pa. Kaya lang nabanggit niyo hindi niyo naunawaan, hindi pinaintindi sa inyo, no? So kailangan pa po namin ng impormasyon no, patungkol rito sapagkat hindi po namin masabi agad na illegal dismissal dahil wala po kayong nailahad dito kung ano po ang naging circumstansya kung ba't nyo nasabing illegal dismissal kasi hindi kayo pinapasok but hindi po necessarily na illegal dismissal kaagad yun, kasi dapat po meron kayong nailahad sa amin na ikwento man lang na sitwasyon. May nagawa ba kayo? Ano ang naging response ng kumpanya? Baka sinuspend kayo, hindi pa naman talagang dismissal. So marami pa po kaming katanungan dito sa inyong tanong sa amin. Tama. In addition to that, Attorney Chona, gusto lang din natin paalalahanan ang ating mga tagapakinig, whether ikaw employer o ikaw employee, ang isang quit claim, mas generally kinakailangan voluntary ito, no? Yes. Na pinasukan ng isang employee. Hindi talaga pwedeng sapilitan, no? Yung ibig sabihin yung shotgun quit claim. And kahit nag-quit claim mo kayo, mahalaga na reasonable po yung settlement naman. Ano po? Kasi there must be no fraud or yung coercion na ginamit dun sa empleyado. So, bagamat ang quit claim ay nagiging mabisa naman na depensa ng isang employer kung reasonable ang kanyang ibinigay. Ibig sabihin, pumayag ka, tapos magandang usapan natin, ngayon naman ay ikaw ay umaayaw. Pero kung ito ay talagang nakita na ang batas na talagang ginamit para ikaw ay pilitin lamang at makakuha ng kakarampot na at hindi mo makuha yung nararapat sa iyo. Sabi nga, this is commonly frowned upon as contrary to public policy. So, tingnan din natin, no, kung magkano ba ang binigay sa iyo, may nakuha ka ba? At sabi nga Attorney Chona, medyo kulang ng konting detalye ang aming nakuha.
Ayan. So kung may follow-up questions, i-provide niyo po sa amin yung mga detalye, at paki-refer lang po dito sa unang naging katanungan ninyo para maalala namin na it is something to do with the initial questions po na isinend niyo sa amin. Ayan, dyan na lamang yung ating Payo de Asunto segment. Pero kung hindi niyo napakinggan ng buo yung ating naging kasagutan sa inyong tanong, pwede pa hunin yung balikan yan sa ating Facebook page, ang 702 DZAS-FEBC Radio, o dito sa ating Tabas ng Batas FEBC FB page. At kung hindi pa po nasagot ang inyong pong mga katanungan, abangan niyo po sa susunod ating mga programa sa susunod na Sabado ay subukan ho natin matapos po ang lahat ng iyong katanungan. Sige po, tayo ngayon, attorney, ay dadako na sa ating prayer time. Panginoong Hesus, kami nagpapasalamat sa oras na ibinigay po ninyo sa amin na kami po'y maaring talakayin ang mga mahalagang bagay sa batas. At Lord, we thank you for the fact that you are our advocate. Ikaw pong aming tagapagtanggol at ikaw, Panginoon, ang siyang nagbibigay hustisya sa amin, Panginoon, sa aming pong buhay, sa bawat isa, Panginoon, na dumadaan sa anumang mga pagsubok sa buhay na legal, o Diyos, at anumang mga issues, Lord, that they are going through. Lord, we pray that you would just show yourself strong at ikaw, Panginoon, ang siyang humango sa bawat isa, magbigay ng kapayapaan, magbigay ng katalinuhan, and vindication for those, Lord God, who needs to be vindicated, and Lord, help to those who are weak, Lord God, and strength to those who are weary. Kami po ay nagpapasalamat sa ministeryong ito. Pagpalain niyo po ang FEBC at ang aming pong bansa, Panginoon, na kami po ay tumayo sa iyong pong katwiran, sa iyong pong salita. Ito pong aming dalangin sa matamis na pangalan ng inyong anak na si Jesucristo. Amen at amen. Salamat mga kaagapay sa mga tumutok sa radyo at online via Facebook at YouTube, at syempre sa Channel 185 Signal TV through GCTV. Kami po ang inyong kakampi sa batas tuwing Sabado ng umaga. Ako po ang inyong pong kaibigan na si Attorney Jeremiah Belhica. At ako naman po si Atty. Chona Cruz Gonzales na nag-aanyaya sa inyo lahat na samahan kami sa susunod na Sabado sa ating Christmas special upang magka-rinigan ulit tayo, magkita po tayong muli at sa parehong impilan, sa parehong oras. Kaya po lagi nating tatandaan, kung unawain at susundin, kakampi mo ang batas. Nais po namin makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, 1 Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas info@febc.ph.